Tumaas na ang presyo ng kopra ngayon dito sa amin, kaya naman nandito kami ngayon sa bukid para magkopra at nagluto nga ako dyan ng adobo sa gata na manok na ang pangpaasim ay dahon ng malawmaw imbis na suka. Kaya naman samahan niyo muna kami sa mga ganap namin ngayon dito sa bukid. Alas 9 na nga ito ng umaga nang umakyat kami papunta sa bukid, pero sila papa ay nauna na kasama ang taga-harvest ng nyog. Dito nga kami dumaan sa sinasabi ni mama na shortcut daw kasi dito daw sila dumaan ni papa nung nakarang araw. Pero imbis nga na shortcut ay naligaw kami at kung saan-saan kami nagsususuot. Nakakatakot nga yung mga dinaanan namin kasi masukal at matataas din ang damo. Pero sa kakahula kung saan dadaan ay nakarating na rin kami dito sa bukid. Nagpahinga lang kami ng kaunti at pagkatapos ay pumunta na ako dito sa lugar kung saan may nakatanim na puno ng malawmaw. Dahon nga lang ang kukunin ko dito at eto ang gagawin kong pampaasim sa lulutuin kong adobo sa gata na manok. Eto nga ang first time na gagamitin ko ito sa pagluto at dito nga lang ako nito nakakita sa bukid. Akala ko nga idamo lang pero pwede palang mapakinabangan. Kay mama nga namin ito nalaman kasi noon daw kapag walang kalamansi ay etong malawmaw ang ginagamit sa pagluto ng nanay niya ay ng lola ko pala. Tinikman nga namin ang dahon nito, maasim nga talaga at mas maasim pa sa dahon ng kamandiis. Pagkatapos nga pala namin manguha ay bumalik na kami dito sa kubo at nagsimula na ako sa pagluto nitong aming pananghalian habang sila papa naman ay patuloy pa sa pag-harvest ng nyog. Nakapag-isa na ako at inilagay ko na ang mga manok. Tinakpan ko lang muna at ginumus-gumus ko naman itong mga dahon ng malawmaw para mas lumabas ang asim. Hinaluan nga pala namin ito ng kamoting kahoy at ng kaunti na ang sabaw ay inilagay ko na ang toyo at ang mga dahon ng malawmaw. Ang kapatid ko naman dito ay nagpakuha pala ng buko kaya naman nakainom na muna ako ng sabaw. Maya-maya nga ay inilagay ko na ang gata at pagkalipas ng ilang minuto ay naluto na kaya naman hinain ko na. Mabilis lang naman ito naluto kasi hindi naman native na manok. Tinawag ko na nga pala dyan sila papa para makakain na ng pananghalian kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Ang masasabi ko lang ay masarap nga talaga pampaasim ang dahon ng malawmaw lalo na siguro sa paksiw na isda o di kaya naman kusido. Pagkatapos namin kumain ay naglibot-libot pala si papa doon sa pinyahan at nakakuha siya ng 3 bunga at ito ang ginawa naming panghimagas. Mag-aalauna na ito ng hapon habang nagtitipon si mama ng mga nyog ay nakakita siya ng mga kabuteo. Ang tawag naman dito sa amin ay tubo. Pinagkukuha ko na kasi ang iba nito ay malapit ng mabulok at si papa naman ay mayroon pang nakitang mga kabote pero maliliit pa at ang iba nga ay pausbong pa lang. Ang paborito kong ang luto dito ay ginisa na may talbos ng kamote at may pampaasim na kalamansi. Siguradong sabaw pa lang nito ay ulam na. Eto nga ang lahat ng nakuha namin at dadalhin ko nga ito sa bahay at doon ka na lang lulutuin. Hindi pa nga natatapos sa pag-harvest at mayroon pa nga doon sa baba. Ang mga puno kasi ng nyog dito ay talagang matataas na o ang tawag naman dito sa amin ay layog. Pero kahit sobrang taas na ay parang wala lang sa parakawit namin. Habang busy sila sa pag-harvest, ako naman dito sa Agunan ay nagtesting na sa pagbabalat ng nyog. Alauna na ito ng hapon, bago kami tumulong sa paghahakot ng nyog ay magluluto muna kami ng nilagang kamoting kahoy para sa aming merienda at para mamaya tuloy-tuloy ng trabaho. Minantikil yung kamoting kahoy nga ito at kapag naluto na ay kulay dilaw. Kapag ganitong variety ng kamoting kahoy, napakasarap gawing pinakaro o ginataan o di kaya naman suman. Hinati-hati ko nga pala ito para mas madaling maluto. Naglagay lang ako dyan ng kaunting asin at kaunting tubig kasi kaunti lang naman ito. Habang nakasalang ay nagbalat na muna ako ng nyog at maya-maya nga ay naluto na. Kaya naman tinawag ko na sila papa. Merindal! Napakasarap nga ng merienda namin. May partner pa na lokaron o murang nyog. Pagkatapos namin magmerienda ay tumulong na kami sa mga gawain. Kami ng kapatid ko ang maghahakot ng mga nyog. Hindi pa nga ito nababalatan kaya kaunti lang yung nilalagay namin sa sako kasi mabigat talaga at sigurado kinaumagahan masakit na naman ang katawan namin. Pagkatapos namin mahakot lahat doon sa kapatagan ay dito naman kami sa baba pero ang nyog dito ay nabalatan na. Dinamihan na nga namin ang dala at hindi na kami nagtira kasi kung babalik pa kami ay mas lalo kaming mapapagod at matarik nga din ang daanan dito. Grabe nga ang hingal namin dyan kasi mabigat talaga yung dala namin at napakahaba pa ng nilalakad namin pataas. Nang matapos na kami ay nagpahinga lang kami ng kaunti at maya-maya sabi ni mama ay umuwi na kami kasi mag-alas 4 na ng hapon. Kami lang magkakapatid ang uuwi kasi si mama at si papa ay dito matutulog sa bukid hanggang sa matapos ang pagkukopra. May nadaanan nga kaming mga puno ng tagbak na may bunga at nakakita nga ako ng hinog kaya naman kinuha ko para ay makain ako habang naglalakad pa uwi. Shoutout nga pala muna sa Furaki family dyan sa Barangay Buhang. Kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, pa-share naman po. Diyos mabalos!